Tapos na tayo maglinis. Kain na rin. Kain na tayo. Kain na po tayo. Gutom na. Gutom. Ako, kain po tayo. Ulam ko gulay. Gulay lang kasi hindi na ako pwedeng magkain ng karne. Kaya bawal na po sa karne. Kaya pag gulay-gulay na lang tayo. Gulay. Kain gulay. Umaga't hapon gulay. Tara tayo po. Nagtataka kayo kasi wala akong walang nagapang istorbo sa akin. Ako lang po mag-isa sa bahay. Always walang kasama. Harap po. Harap pa. Alam niyo po, ako nga pag nagugulay, hindi na ako naglalagay ng kung ano-anong mga seasoning sa gulay. Kasi sabi ng doktor, magbawas-bawas ako ng timbang. Kaya ginagawa ko para pumayat ako. Hindi ko sinasarapan ng luto ko. Wala nang hindi ko na nilalagyan ng kung ano-anong mga seasoning. Basta parang laswa lang ba. Walang bitchin. Tapos hindi na masyadong maalsa ang pagluluto ko. Hindi na masyadong maalsa sa asin. Kasi acidic na po ako, kaya gusto ko matabang na lagi. Nasanay na rin ako. Laging matabang ang niluluto ko. Kaya ako lang naman ang kumakain. Kaya pag walang halo, yan, lagyan ko ng raw cubes. Pero sabi yung mga magic sarap, bitchin, hindi na po ako naglalagay ng ganun sa mga pagkain. Kasi po yung mga bitchin, yung mga magic sarap, chemical po yan. Kaya hindi na ako naglalagay niyan. So, ayos lang din. Mahirap mag-isa sa buhay. Walang mauutusan. Pag may maramdaman ka, wala kang tatawagin na magbili ng gamot, maglutuan ka ng pagkain. Kahit na hindi mo kaya, kakayanin mo kumilos kasi walang ibang kikilos kundi ikaw. Ganun ang nagasulo sa buhay. Wala eh. Malayo po ako sa mga magulang ko. Nandito ako sa Palawan, mga kamag-anak ko sa Bicol. Ako lang dito mag-isa. Tanghali na po. Anong mga
pananghalian natin. Nagluluto na po ba kayo ng pananghalian? Mga chikiting ninyo, papasok sa school. Uuwi nang galing ng school. Kailangan may luto niya para kakain na lang sila. Ang ibang nanay, ang daming obligasyon talaga sa mga anak. Pagpasok ng eskwelahan, asikasuhin, kakain, dating na naman galing sa eskwelahan, asikasuhin mo rin, kakain sila. Kaya yan ang mga obligasyon ba ng mga magulang sa anak. Pero yung ginagawa natin na mga magulang sa mga anak, paglaki ng paglaki ng mga anak natin, iba na ang pakikitungo sa magulang. May mga suwael. Ako yan, tumanda na lang ako, nagkaedad na lang ako ng ganito. Awa ng Diyos, hindi ako pala sagot sa magulang ko. Pero ngayon, ewan, ang dami ko nang nakikitang mga bata na mas marurunong pa ang mga bata kaysa sa mga magulang. Turuan mo sila, utosan mo, ibabalik sa iyo ang utos. Napaka high-tech na talaga ang mga ng bata. Mas marurunong pa sa mga matatanda. Samantalang bago lang nila napagdaanan na natin. Kaya natin sinasabi sa kanila. Pero hindi, mas marunong pa sila kaysa sa atin. May mga anak naman na pinababayaan. Pagtanda mo, pababayaan ka ng yung mga anak. Mga ganun, bihirang-bihira ako muna yung makikita ng mga anak na inaalagaan ang magulang pag matanda na. Sabi ko nga sa mama ko, sana pagtanda niya, pero mag-aalaga sa kanyang mga apo. Ayos na siya, nagsusulo na rin siya sa buhay. Wala na siyang asawa. May mga apo din naman na lumaki sa kanya. Mga suwail, matitigas ang ulo. Pagalitan ng lola nila. Dadalhin pa sa kapitan ang lola nila kaysa iba pa kapitan ang mama ko kasi pinapalo sila o pinapagalitan, ganun. Actually, hindi naman yung palo na sabing papaluin ka na halos mamatay ka na sa kapapalo. Hindi naman ganun. Kumbaga parang pinaiintindi lang ba sa'yo yung hindi mo naiintindihan. Kaya napapalo ka. Pero hindi naman palo na mababalian ka o masusugatan. Kasi bawal na rin po yung ganun. Yung mamamalo ka ng bata na nasusugatan. Kami nga anong araw, pag hindi lang kami sumunod sa isang utos ng mama ko, hindi lang kami sumunod, may pitik na kami. Taka sa tingin lang sa amin ng mga magulang namin, alam na namin kung ano ibig sabihin. Pero ngayon ang mga bata, wala.
marurunong na sa mga matanda. Mga Dabarkads, suportahan po ninyo ang aking pag-YouTube. Kasi po itong ginagawa ko po na ito tutulong ko po ito sa aking mga pamangkin. Na kahit matitigas ang ulo, kailangan ko po ng gabay ng tita o ng lola. Meron lang po akong konting na isusuporta sa mga pamangkin ko. Kasi ang mga pamangkin ko po wala nang mga magulang. Ang tatay po nila ng mga pamangkin ko, kapatid ko po namatay na. Tapos ang nanay naman nila, naghiwalay sila bago namatay ang kapatid ko. 2 years na silang hiwalay ng kanilang asawa. Nagsama din sa ibang lalaki. Ngayon yung mga kapatid mga pamangkin ko lumaki sa lola ko. Hanggang sa namatay yung kapatid ko. Kaya kailangan ko po itong suporta ninyo po para sa aking mga pamangkin na makatapos lang po sila ng pag-aaral kahit na mababang grado lang po, na hindi sila maluloko ng mga kapwa mga kapwa nila, na kung saan sila pupunta, alam nila kung magbasa, alam nila kung paano magkwenta-kwenta, na hindi po sila maaagrabyado at hindi sila maluloko ng kapwa. Wala naman po ibang magsusuporta doon sa mga pamangkin ko kasi mga matanda na. Wala nang kakayahan maghanap buhay para itaguyod po sila. Ako po, ito po naisip ko na paraan, baka sakali po matulungan ninyo po ako. Yan din po ang itutulong ko sa aking mga pamangkin. Kaya sana po paki-like and subscribe and share po ang aking YouTube channel, Nora Villare po. Pakisuportahan naman po ninyo ako, please. Hindi po ito para sa akin, para sa mga pamangkin ko po, kasi naaawa po ako sa kanila. Na hindi po sila, wala po sa kanilang bibigay ng magsusuporta po sa kanila. Hindi po sila makakapag-aral o makatapos man lang po sila ng high school, okay na po yun, basta tulungan ko lang po sila ng para pag tanda nila, mayroon silang kaalaman magturo sa mga anak nila. Kung wala po silang alam at nured po sila, wala silang kakayahan magturo ng kabutihan sa mga magiging pamilya nila. Kaya po umihingi po ako sa inyo ng suporta na tulungan o suportahan po ninyo ako sa aking pag-vlog para po sa aking mga pamangkin. Okay po, tapos na po ako kumain. Habang kumakain, siging yaw-yaw, siging istorya. Sige po, maraming salamat. Bye-bye. Thank you mga Dabarkads. Thank you.